Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Isang oras na discussion tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Luna sa DZRH at RHTV. Makakasama Eleni Bensal, and this evening sasamahan nga po muli tayo para sa mas makabuluhang discussion. Walang iba kung hindi ang ating pinagkakatiwalaang internist at diabetologist na nagtapos sa UST College of Medicine. Siya rin po ay consultant sa De Los Santos Medical Center. I-welcome po natin Dr. Limuel Tocayaw. Good evening, Doc. Happy weekend. Good evening, Alay. Happy weekend din. And ganoon din po sa ating mga regular listeners or sumusubaybay online and other media channels at saka sa DCRH TV radio. No? Magandang gabi po. Yes, tayo nga rin po ngayon ay napapakinggan at nasusubaybayan sa iba't ibang cable providers at syempre sa ating Facebook page na DZRH News. Gayon rin nga po sa ating FB page na Luna sa DZRH at Radyo Natin FM. Ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan natin diabetic kidney disease. Paano, Doc, nangyayari na naaapektuhan rin po ang ating bato o kidney kapag tayo ay may diabetes? Yes, Eli. Very common ang diabetes complications. At in fact, sabi nga nila sa mga expert, 1 in 4 diabetic patients have chronic kidney disease. Ngayon, ang CKD kasi is ang bato natin, napakahalaga yan sa ating katawan. No? Na minsan na overlook or napapabayaan natin. No? Dahil bato nga Akala natin matibay, pero hindi yan naman katulad ng ating si General Bato na matikas. Matikas. Pag mahina-hina ang hindi mo alagaan ng kidney ang bato, pwedeng bumigayan, ano? At lalo na sa mga pasyenteng may diabetes, no? High blood, may mga sakit sa bato like kidney stone, no? Yung mga may lupus, may mga glomerulonephritis at saka infection. Those are high risk factors, no? And nangunguna dyan yung diabetes. At yan ang mga major diabetes at high blood na yan, yung dalawa. Ang nangungunang dahilan kung bakit marami sa ating mga diabetic patient ay may chronic kidney disease. Pero gaano kabilis, Doc,
na maaapektuhan yung ating kidney o bato kapag tayo ay na-diagnose na may diabetes? Well, ang ano naman yan, hindi naman immediately kakaroon ka ng komplikasyon sa bato, no? Mm-mm. It will take over a period of time, no? Iba may 5 taon, iba 10 taon. Oo. Yung other factors have to be considered also, no? Yung edad, no? At saka length of time na may diabetes ka. At saka yung edad mo, no? Mm-mm. Medyo matanda, siyempre, andyan yung tumataas ang risk factor. Pag matagal ka ng diabetes, andyan yung mataas ang risk na magkaroon ng kidney disease. Mm-mm. Totoo ba, Doc? Lalo na kung hindi lang diabetes, kundi meron ka pang hypertension. Yung dalawang yan, pag nagkasabay yan, ay talagang madali kang kapitan ng chronic kidney disease. Yes. Pero totoo ba, Doc, na kapag nga po dahil sa iniinom nilang maintenance medicine, nasisira yung kanilang kidney o bato? Hindi naman nila, pero kung mali ang pag-inom ng medicine, no? Katulad yan, metformin, yan ang madalas na nababanggit ng mga pasyente na nagiging sanhi ng sira ng bato. No? Hindi po ang metformin, kundi yung mismo yung sakit mo, no? O yung diabetes or hypertension. Ngayon, pag nag-metformin ka at nakita mo, tumataas ang iyong creatinine, no? Ang iyong GFR, yung eGFR, ito yung kinocompute base sa bumababa, no? Oo. Let's say below 30 na lang. Minsan kasi di na lang namamalayan yan, walang simptomas ang may CKD, no? Nakikita lang yan pag nagpa-serum creatinine ka, mataas pala. At saka lang malaman mo yung ma-compute mo yung eGFR mo na baba na pala. Tapos yung gamot mo metformin, okay. Hindi mo pa tinatanggal o kaya hindi mo pa binabawasan. Dapat kasi pag bumababa ng eGFR mo ng mga 45 and below, so dapat inaano na yung dose. Binababa. Binababa. Ganon din yung mga ibang gamot, katulad ng mga DPP-4 inhibitor, no? Usually, yung karamihan dyan, kailangan binababa din ang dose. Kinakat into half. Same Pero thing kung- with, Doc, sa insulin injection. Insulin, walang problema kasi hindi, kahit na mataas ang creatinine mo, baba ang GFR mo, pwede ka pa rin magbigay ng insulin. Safe yun, no? Unlike yung mga gamot na pag binigay mo na napakababa na ng GFR mo, GFR kasi ito yung ability of the, no? How fast it can filter out those toxins, no? Including medicine. So kung mabagal, tapos bibigyan mo ng napakataas na dose, siyempre, andyan yung may possibility na madadami sa kidney lalo. No? At isa sa mga weird complication na lagi kong nababanggit dito, yung lactic acidosis. Sa mga pasyenteng may umiinom ng mga biguanides like metformin. Yan ang common side effect. At ito nga po, Doc, na diabetic kidney disease ay nangyayari para lamang sa mga may type 2 diabetes. No, it can happen in both type 1 and type 2. Basta pag may diabetes ka, whether type 1 or type 2, pwede ka magkaroon ng diabetic kidney disease. Pero madalas kasi nangyayari, yung mga diabetic kidney disease sa mga type 2, no? Mas marami kasi lifestyle disease yan eh. And kidney damage can be brought about by lifestyle. Lalo na kung meron ka nga, sabi ko, hypertension, no? May kasamang high blood. Hindi mo na control yung blood pressure mo, mas lalong mapapabilis masira ang kidney. Mabilis manghina. And you develop chronic kidney disease.
O, minsan kasi, Elay, di natin napapansin na ang nasira na pala ang kidney kasi nga marami walang nararamdaman. Oo. Ngayon, pag nakakaramdam na sila ng na stage 4 or 5 na. Kasi nag-spill out sila ng maraming protein at nagkakaroon sila ng pag-iipon ng tubig, nagka-accumulate ng water sa katawan. So, they develop edema, no? Pagmamanas. Pangalawa, kanilang presyon tumataas, lalong kontrolin, no? Oo. Dati nakokontrol ng dalawang klaseng gamot o combination. Ngayon, hindi na. It's really high. Kasi alam mo, yung kidney na yan, mahalaga yan may role yan sa pag-control ng blood pressure because of its hormone, renin, no? Component ng kidney yan na nagpuproduce ng renin. Hindi lang yan, pati yung erythropoietin at saka yung sa tinatawag nilang vitamin D, calcium balance. So if this like erythropoietin, kung hindi na masyadong nagpuproduce ng erythropoietin, pagde-develop ang pasyente ng anemia, no? Pamumutla. Kaya mapansin mo kanilang hemoglobin mababa, hematocrit. Kasi kulang sila sa hormone erythropoietin na manufacture ng red blood cells. Okay, Doc. Alamin naman po natin kung papaano nga naman po ba maiiwasan yung pagkakaroon ng kidney disease kung ikaw ay may diabetes. Sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH-TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Kapartner pa nga rin po natin ang Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C,
mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy po, Dok, ng ating discussion, diabetic kidney disease ang ating topic. Naiwan nating katanungan kung ito ba, Dok, na sakit na ito ay maiiwasan kahit na ikaw ay na-diagnose na may diabetes. Kumbaga, maaari bang hindi maapektuhan yung ating kidney, Dok? Yes, magandang tanong. Kasi, alam mo, ang diabetic kidney disease, although it can be directly attributed to diabetes, that can cause it's a complication of chronic kidney disease. Pwede rin itong mapapabilis ang pagkakaroon ng diabetic kidney disease kung ikaw ang lifestyle mo is unhealthy, yung bang you're obese, tumataba ka, kain ka na kain. Oo. At ang kinakain mo puro mga matatamis, kaya tumataas ang blood sugar mo, gigain ka ng weight. Then yung maalat, kinakain mo, lalong tumataas ang presyon, at nahihirapan lalo ang kidney, mahilig ka sa mga meat, processed food, hotdog, bacon, mga tocino, yan ang mga tinatawag na processed food that can harm your kidney. Then andyan yung wala kang physical activity, sedentary ka lang, lalo na ng ganitong panahon ng pandemic, maraming na lockdown, although unti-unti na tayong bumabalik sa dati. Pero yung iba, nakakalimutan na mag-exercise. So, maapektuhan yan. Yung iba, andyan yung hindi naalis ng bisyo, yung sigarilyo, andyan pa rin. So, mabilis nakapagpasira ng kidney yan. Yung malakas sa alcohol, lakas uminom, nakakasira din ng hindi lang atay, pati kidney nasisira din. So, combination of a lot of factors, yung lifestyle at saka uncontrolled blood sugar, uncontrolled hypertension. Yan ang mga sanhi ng pagkaka-develop ng chronic kidney disease. Pero majority talaga, Doc, sa pagkain, yung malaking factor kung bakit nga po naaapektuhan, nasisira yung ating kidney kahit na tayo ay may diabetes. Malaking bagay yung pagkain, lalo na yung maalat. Pimpla natin maalat. Mahilig tayo sa patis, bago, mga sausawan. Maalat yan, high sodium yan. Talagang pag hilig ka sa maalat, hindi lang tumataas ang presyon, kundi ang kidney nahihirapan mag-filter. Mahirapan ang kidney mag-filter at nagre-retain ka ng maraming tubig. So, it can further cause high volume of water can cause blood volume sa ating kidney at saka sa dugo-ugat, nahirapan. So the blood pressure also tend to be higher. Yes. Ang dapat kasi maintain mo yung blood pressure mo at least below 140/90 or kumari nga 120/80. Using different approach. Iinom ng maintenance medicine at saka yung sa pagkain at exercise. Pangalawa, kailangan kung diabetic ka, you're able to take control of your blood sugar. Meaning, na-attain mo yung blood sugar target. Pre-meals pa niyan or post-meal. A1C should be below 7. Pag bata pa, pag matanda, may mga comorbidities na mga 7 to 8, okay na yon, or even a little bit higher. Ang fasting naman should be below 130. Post-meal naman,
below 180 na ng blood sugar mo, dapat ganyan pag sinecheck mo. Ito nga yung kadalasan, problema rin ng karamihan, Doc, ano? Yung kontrolin yung kanilang blood sugar level, even yung kanilang blood pressure. Kaya nga po dito nangyayari, umuuwi sa pagkakaroon ng problema sa kidney. Which means, Doc, ito rin yung dahilan kung bakit dumarami yung dinadialysis. Yes, Eli. Pag nasira ang kidney, lalo na kung stage 5 ka na, nagpo-progress kasi nag-umpisa yan sa stage 1. Unti-unti yan, dahan-dahan, nagpo-progress into stage 2, stage 3. Of course, depende yan sa how much you take care of your kidney, no? Through yung sinasabi kong control of blood sugar, blood pressure, and healthy lifestyle, no? Now, pag nag-stage 5 ka na at kailangan ng dialysis, lalo na kung marami ka ng simptomas, no? Babanggitin ko lang yung mga symptoms para ating mga nakikinig, aware sila na, baka may kidney problem na ako, no? Unang-una, yung madalas pagkahilo. Akala natin, ordinary hilo yan dahil napuyat, no? Napagod, at pag ikaw ay high blood at may diabetes, nahihilo at magpa-check ka ng creatinine mo at tumataas. Doon natin malalaman yung level of your GFR. Kung minsan chinecheck namin yung albumin creatinine ratio or spot urine albumin creatinine ratio. So pag marami ka kasi albumin, it's a protein that is produced by the kidney. It is indicative na meron kang damage sa kidney at sa puso, no? So nabanggit ko yung puso kasi pag may sira ka sa kidney, maring puso maapektuhan, no? Kasi yung mga excess calcium and phosphorus na hindi na i-excrete ng kidney, maring pumunta lang sa dugo at bumarado at pag-excess yan, pwedeng mag-cause yan ng pagsira ng ugat sa utak at puso. So leading to stroke and heart attack. Ngayon, isa pang symptoms, Eli, no, yung pagsusuka, yung nausea and vomiting. Common yan. Yung madalas pagpulikat sa gabi, no, lalo sa gabi. Kahit nakahiga ka, Doc, matutulog ka na lang, pupulikating ka pa? Yes, pupulikatin ka. No? Pag sisinok, no? Yung hiccups. Symptoms din yan. Of course, yung madalas natin nakita yung pagmamanas sa paa. Kaya at bukong-bukong, no? Yung bang ankle. Pangangati ng balat. Akala natin allergy. Pag sobrang pangangatian at madalas na, hindi na nakukuha ng mga antihistaminic, magpa-check up ka ng yung kidney, creatinine. Of course, yung pamumutla, nabanggit ko kanina, dahil sa kakulangan ng bumababa ang hemoglobin, dahil sa kakulangan ng erythropoietin or red blood cell production. At paghihinihingal, madali rin mapagod, Doc. Madali mapagod at mataas ang presyon. Okay. Yan ang common signs and symptoms of diabetic kidney disease. Okay. Gaano nga naman po ba, Doc, kadalas dapat magpa-check up para mabantayan natin yung ating kidney, at maiwasan na maapektuhan ito sa kabila na tayo nga po ay may diabetes. Sa ating pagbabalik, yan po ang ating pag-uusapan dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Magbabalik tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Going back po sa ating discussion, Doc, diabetic kidney disease pa rin po ang ating pangunahing topic tonight at naiwan po nating katanungan kung gaano nga po ba, Doc, kadalas dapat tayo nagpapacheck up kapag tayo ay may diabetes na para nga po maiwasan o mabantayan natin yung ating kidney. Yes, Eli. Kung ikaw low risk, meaning unlikely na may kidney disease at bata ka pa, bago ka pa lang diabetic, siguro initially, you can have your kidney check-up. No? You do a BUN creatinine, siguro perhaps check din ultrasound kung kailangan, kidney ultrasound para ano mo yung size ng kidney mo, kung gaano kalaki or kung lumit na. Oo. Mahalaga yun. Kaya meron kang kidney stone. And urinalysis, mahalaga yun. No? Initially. Then, kung merong suspect na meron kang, let's say, ang creatinine mo, borderline, medyo mataas, you repeat it every 2 to 3 to 4 months. Ganon, para ma-assess mo yung progress, no? Ngayon, kung meron kang sinecheck mo rin yung albumin creatinine ratio or yung GFR mo, unti-unting bumababa from 90, naging 60 na lang. Meaning, nagpo-progress yung ang kidney stages of kidney disease. Nagpo-progress. So, kailangan mas dadalasan mo yung monitoring. Every 3 to 4 months, you do a BUN creatinine. In fact, ngayon, sinasama na yung potassium and yung yung phosphorus. Okay. Kaya calcium. Kaya sinasabi ko ang phosphorus. Ilay kasi ito yung phosphorus. Sinasabi ko kanina na pag mataas yan, magkakaroon ka ng, pwede maapektuhan yung puso. No? Magde-develop ka ng heart disease, coronary heart disease, or even heart failure dahil sa arrhythmia. And it can also lead to a brittle bone kasi yung calcium lumalabas sa buto, kundi pumapasok sa dugo. Nasa dugo lang. At ang nangyayari niyan, humina ang ating buto. Pwede ka magkaroon ng fracture. At ang ugat naman, pwede magkaroon ng sira, pagbabara. So, yan ang delikado dyan. So, kailangan minomonitor yan. At kung may mataas ang phosphorus, binibigyan ng mga phosphate binder. At kung mataas ang creatinine mo naman, ngayon, ang binibigay ng mga doktor, and nephrologists and internists, itong keto analogs and protein. At huwag hayaang tumaas ang blood sugar, blood pressure, at kailangan yung yung bibigyan ka ng mga yung tinatawag nilang renin-angiotensin medications para ma-control ang too much spillage of protein. Okay. Pero Doc, lahat ba ng nagkakaroon ng problema sa kidney
at the same time may diabetes ay dinadialysis, yun lang po ba talaga yung pantugon, ano, or sabihin nating remedy para sa kanilang health condition? Well, ultimately kasi yan ang means of removing excessive toxins, ano? Kasi kung masyadong maraming toxins that accumulate in the blood, and it can already a life-threatening condition kasi nga tumataas ang potassium mo, nagkakaroon ka na ng pagkaroon ng tubig sa baga, pleural effusion, nagkakaroon ka na ng congestive heart failure, at maaaring pwede mo ikamatay, no? It can cause sudden death. Oo. Ano na kasi yun you need to undergo dialysis. And usually, they do hemodialysis, no? Pero kailan lagyan ka muna ng fistula. And also, peritoneal dialysis, which can be done at home. Ngayon, kung candidate ka for yung tinatawag na, yung kidney replacement or kidney transplant, of course, they will recommend that. Pero, napaka-expensive, and you have to find a right donor. Okay. At sa ganitong pagkakataon, Doc, ano na po yung irereseta nilang gamot din, no? Para nga po sa ganitong kalagayan? Well, sa mga pasyente nga na pag-ito kanina, para hindi ma-delay mo yung progression ng kidney disease, binibigyan ng unang-una yung blood sugar control, blood pressure control, give medications, yung mga yung sinasabi ko kanina, keto analog with amino acid sa pagkain, bawas karne, no? more of non-meat or plant-based protein, no? Maalat, pagbabawasan mo, talagang strictly must be followed, no? Kasi ang kalaban mo diyan pag maalat, siyempre andyan yung tataas ang presyon, magre-retain ka ng water, and pwedeng magkaroon ng paglala ng iyong kidney function. Pagbaba ng GFR. Okay. Alamin naman natin, Doc, kung ito nga po bang diabetic kidney disease ay reversible sa ating pagbabalik. Yan po ang ating tututukan dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Last part po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV at kapartner pa nga rin po natin ang Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Kung ano naman po ang components at health benefits nito, yan rin po ang ating alamin maya-maya. Meanwhile, balikan po natin, Doc, yung ating discussion na diabetic kidney disease. Ito nga po bang condition na ito, Doc, ay maaari pang ma-reverse? Ang kidney disease, marireverse kung depende sa cost ng kidney disease. Katulad yan, meron kang kidney stone. Ang kidney stone mo, nasira na nag-cause ng pag-damage sa kidney. Oo. Gawa ng hindi makaihi ng maayos, nagkakaroon ka ng at tumaas ang creatinine, bumaba ang GFR. Pag yun na-remove yung kidney stone, na operahan ka, natanggal yung bato, maaaring bumalik ang kidney function mo sa normal or sa dati. Or yung infection, halimbawa, merong mga tinatawag na acute infection, usually tumataas din ang creatinine. Kung napagaling mo yung infection, na-treat mo properly with antibiotic, pwedeng bumalik sa normal ang kidney function. Pero itong mga chronic disease like diabetes, hypertension, matagal na yan na nag-cause ng pagsira ng kidney unti-unti, maaaring irreversible na yan. Hindi na yan talaga hindi mo na ma-recover yung kidney pag once na totally nasira na yan due to diabetes. Kasi it's a chronic problem that causes it. So, it can no longer be reversed. So, the only solution is really kidney transplant. Oo, pero mahirap yung ganyang klaseng proseso, Doc, matagal pa. Mahirap. Pero Doc, isa rin ba sa mga ipinagbabawal kapag ikaw ay may problema na sa kidney is yung mataas na pag-take ng potassium, like sabihin natin banana? Well, kung ang kidney mo, kaya nga halaga dyan yung regularly mo monitor mo yung potassium. Kasi kung ang kidney mo mahina na mag-filter and before you know it, tumataas ng serum potassium mo, pinagbabawalan yung banana. Pero yung mga nagda-dialysis na, no need to bawal. Kasi meron ng dialysis will remove excess potassium. Pero kung hindi pa, usually pinagbabawal. Kasi hindi na mag-filter ng potassium ang iyong kidney. Usually rin nagiging problema ng mga pasyente, mataas yung kanilang creatinine, mababa yung kanilang potassium, or mataas yung potassium, mababa yung kanilang creatinine. Tama ba? Yes, meron ganon. Pero meron din namang mataas ang creatinine, mababa ang potassium dahil hindi sila masyadong kumakain ng gulay, prutas. Meron din naman ganyan. Kaya mahalaga diyan talaga. At saka isa pa, kadalasan talaga bumababa ang potassium. I mean, tumataas ang creatinine. Bumababa ang potassium kung meron silang iniinom na diuretics, no? Okay. Pero, furosemide, binibigay yon pag nagmamanas kasi para mabawasan yung excess water sa katawan, no? Pang pagmamanas. So they're given furosemide. Now, kaya kung minsan tumataas ang potassium because of excessive, because of yung ACE inhibitor, yung binibigay sa gamot sa high blood para bumaba ang presyon. No? O kaya angiotensin receptor blocker, yung mga sartan,
mga Irbisartan, mga Losartan. Yan ang nakapagpataas ng potassium yan eh. So yan lang binabantayan. Kaya importante, pag mayroon kang nasa stage 4 ka na, stage 5, monitor lagi yung potassium, phosphorus, at saka yung bio and creatinine. Pag mababa po yung kanilang potassium, pwede po silang kumain ng saging kahit ilan or dapat pa rin nilang bawasan at limitahan? Depende yan, Eli. Kung diabetic ka, kainin mo na maraming saging, hindi. Tataas pa rin yung kanilang blood sugar level. Tataas blood sugar mo. Oo. So, pwede they're allowed to eat saging and vegetable-rich potassium or fruits rich in potassium. But then you have to limit the amount. No? Hindi naman pwedeng marami. Yes. Okay. How about yung pag-take po ng food supplement like Nature C? Paano po ito makakatulong para po sa mga may problema sa kidney? Ito rin po ba ay inire-recommend natin, Doc? Well, yes, Eli, no? Kasi ang ano mo, may konting amount of magnesium and potassium. So, be cautious din, no? Kaya pwede inumin, pero dapat ang ano mo, make sure that your potassium is not high, not really that high. No, even your magnesium. And once a day, okay naman yun with Nature C. Ang kagandahan lang kasi pag binibigyan mo ng mga antioxidant or mga food supplement rich in antioxidant, binuboost mo yung immune system. So most of these patients with diabetic kidney disease, especially stage 4 and stage 5, have a very poor immune system. Even diabetic, no, at poor immune system. But more kung may comorbidities like diabetic kidney disease. So kailangan din nila ang mga food supplement. Food supplement that can modulate or lumalakas ang kanilang immune system. For nourishment pa rin, Doc. Yes, and nourishment, nutritional nourishment. Oo. So, ano po yung pinaka-component ng Nature C, Doc, na maaari pong makakatulong sa diabetes at sa mga may problema sa bato? Yung malunggay, yung malunggay kasi, mataas ang folic acid yan, B-complex and iron. So, if your patient is anemic, that can help this anemic patient very much, no? Yung pag-iinom ng Nature C. Plus, yung mga taglay na vitamin B complex with folic acid. Katulong yan para patibayin ang mga ugat. No? Remember, those patients with kidney disease, maaaring mahina ang kanilang ugat, nasisira, sanhi ng excessive calcium and phosphorus. No? So, kailangan nila ng replacement. Yung ano naman, yung vitamin C, it can help the patient together with zinc. Again, boost their immune system. Tsaka ang vitamin C, Doc, inner and outer ng ating katawan natutulungan di ba? Kapag tayo ay nagtitake nito. Yes, lalo na yung mayroong skin problem, yung may skin infection. No? Remember, yung mga diabetic, madalas yan, nakakasugat sa paa. Ang tagal ng healing, no? Saka nagkakaroon ng dark spot, Doc. Dark spot or discoloration. So, kailangan natin ng vitamin C para ma-provide ng collagen ang kanilang skin para hindi madaling mag-deteriorate or mag-ikangay due to free radical cause leading to aging of the skin. Okay. Aside from that, moringa, vitamin C, zinc, Doc, papaano po ito makakatulong? Yun, sa healing ng mga sugat-sugat sa skin. It promotes wound healing at the same time build your yung synergistic immune system boosting effect together with vitamin C.
At para nga po makuha natin yung mga benefits nitong nutrients na to, no, Doc, na nabanggit natin, vitamin C, moringa, and zinc, even yung soy science, paano po natin to dapat i-take, Doc? Gaano karami at gaano kadalas? Well, kung walang problema sa kidney, you can take as much as 3 times a day. No? Pero kung may kidney damage ka, no, with the high creatinine, once a day lang, enough na yon. Once a day or even at the most twice a day kung wala namang problem sa serum potassium mo. Okay. Para sa mga nagda-dialysis, Doc, paano po? 1 capsule a day na lang? 1 capsule or twice a day. Even empty stomach, Doc, pwede po nila itong inumin? Pwede, like, pwede. Walang hindi sa acidic. Okay. Kind of vitamin C. Ayan. Ito nga po, Doc, Nature C, FDA approved, mura. Available na rin sa Shopee at Lazada. Para nga rin po sa mga nagtatanong, Doc, ang inyong pong clinic address and hotline number. Pwede nila ako i-text sa 0956-064-2056. Ang aking landline sa clinic is 8893-5762, local 8518. Now, every day, no, Monday to Saturday, nag-hold ako ng clinic dito sa De Los Santos Medical Center, room 518 Medical Arts Building, E. Rodriguez Boulevard, Quezon City, from Monday to Saturday, 10 to 2, Monday to Saturday. Yes, thank you so much, Dr. Limuel Tocayo, and keep safe always. Thank you, Rela. Good night. God bless. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo rin pong nakasama Eleni Bensal at nagpapaalala na ugaliin pong magpa-check up para nga po mabantayan ang inyong blood sugar level. Gayon rin po ang kalagayan po ng inyong kidney o bato. Magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito lamang po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.